Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kahapon di tayo nakapagbigay ng reaction video mga kabayan. Kasi talagang masama ang loob ko dito sa nangyari dito mga kabayan, no? Siyempre, mga babae, no, umiyak, no, dahil dito sa mga tinatawag na maginoong congressman mga kabayan na tinatablan, no, na feeling nila sila talaga yung pinatatamaan. Eh, sabi nga, 'di ba? Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Ay kung hindi ka naman guilty, bakit kayo nagsisiiyak diyan? Eto mga kabayan, kaya may picture tayo dito nitong post ni First Lady mga kabayan. Eh may mga nagsisend kasi sa atin ng message, no? Lalo na sa TikTok. Kaya nagawa na rin natin to ng reaction sa TikTok. But anyway, dito sa YouTube mga kabayan, gagawin din natin ng konting padale mga kabayan. Kasi may mga comment din dito na sabi bakit di ko daw ginagawa ng reaction video si First Lady, no? Ay, alam niyo naman mga kabayan, matunog kasi yan na wala, no? At baka tayo kasi masabihan fake news. Diba? Eh, pinapatunayan nga ng mainstream media na ito daw si First Lady ay nandyan daw mga kabayan sa Pilipinas. Pero hindi naman nila makita para ma-interview or mabigyan man lang ng, kumbaga, clarification yung mga nagtatanong. Diba? Kung talagang totoong nandiyan si First Lady, alam niyo naman to, diba? Laging kasama to ni Bungit, mga kabayan, kahit saan pumunta. Eh, pero ngayon, mga kabayan, hindi natin nakikita. Totoo lang. Diba? So anyway, ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe mga kabayan, mag-subscribe na kayo. Sa mga nakasubscribe na at mga bagong subscribers natin, maraming salamat mga kabayan. Especially kay Nani Rosel, maraming salamat sa iyong gift, no? Thank you very much. Oh, ayan, ingat ka dyan palagi, Nani Rosel. At ito mga kabayan, alam niyo, napansin ko lang talaga dito, no? Dito sa picture na to, na pinost. At ang nakalagay pang title diyan, mga kabayan, regular meeting. Actually, ito mga kabayan ay umani ng 164, no? Natawa mga kabayan. Umani ng 164,000 na tawa at 43.3, no? Na comments at saka 32k na shares. Ganyan mga kabayan karami ang bigay ng ano diyan ng reaction at ang sinasabi pa diyan mga kabayan ng mga comments ay talagang ano daw edited, no? Edited daw yung picture na yan. So dito mga kabayan, napansin ko kasi, no, bakit nga naman nakapambahay dito, no, si First Lady mga kabayan. Na while ito ay meeting, no, regular meeting ng Asian Cultural Council. Yan nga rin yung isang nakakapagtaka, no. Bakit nga naman ito ay naka-ganyan lang, naka-duster lang mga kabayan. Humarap dito sa mga sinasabing key personnel, o kumbaga mga yan, yung miyembro ng cultural ano ba yan? Cultural Council, no? Nakakapagtaka dito mga kabayan, bakit nga naman nakaganyan? Tapos yung upuan mga kabayan, unang-una ko nakita diyan yung upuan, bakit nga naman walang sandalan yung upuan mga kabayan? Ha? Kayo kasi masyado kayong naghahanap ng sandalan, baka naman gusto niyan yung walang sandalan, no? Pero walang pagkain. Pero the rest ng upuan mga kabayan, makikita nyo, di ba may mga sandalan? At sinasabi na mahina yung editor mga kabayan nitong picture na to ni First Lady. Oh, di ba mga kabayan? So anyway, pag di na natin bibigyan ng mahabang explanation yan, yan kay First Lady na yan, baka kasi tayo mga kabayan ay madali diyan no? May nasampulan na kasi mga kabayan na kinasuhan ng NBI na sinasabing fake news, no? Eh, yan naman mga kabayan ay opinion natin, no? Kahit doon sa comment section, talagang sinasabi nila na ito'y edited. Talagang masasabi natin mga kabayan na bring Lisa home mga kabayan. Ipakita nyo si Lisa. Show Lisa. Araneta Marcos. Ayan, oh. Ito na mga kabayan, pakinggan nga natin to. Ito kasi mga kabayan, no? Itong nangyaring hearing na to ay sobrang lala, ano. Pero ito yung nagustuhan ko. Hindi ko na iaano yung kay Abante kasi wala siyang respeto sa babae mga kabayan. Wala siyang respeto sa babae. Pangalawa, napakasasakit ng mga sinabi niya dyan. At pangatlo mga kabayan, masyado siyang affected dun sa naging post, no, ng mga vloggers. Diba? Diyan niya tinira. Eh syempre mga kabayan, hindi naman sinasabing porket sila yung nagsorry diyan, kumbaga naduduwag na sila, tigil na ang laban mga kabayan. Alam ko matatapang to mga to. Yung mga kasama nating nagbablog na yan patungkol sa mga nangyayari sa gobyerno mga kabayan. Eh syempre, para hindi sila mga kabayan ma-cite in contempt, lalo na si Miss MJ, no? Eh mag-sorry na lang mga kabayan. At kita nyo naman yung mga sorry nila dyan, parang may pagkars tawag dito, parang yung napilitan, no? Ito yung problema mga kabayan, no? Tinalo pa nito yung mga Diyos. At kailangan
sapilitan kayong mag-sorry. Ganon mga kabayan. Di ba? Lalong-lalo na si Abante. Naturingan pa naman to mga kabayan na dito, base up tapos yung inuugali niya at pinakikita niya at pinoportray niya sa mga Pilipino ganyan, 'di ba? Parang kumbaga hindi natin alam mga kabayan kung ito ba talaga born again Christian mga kabayan kasi walang ganyang ugaling Christian mga kabayan. To be honest, no, tayo ay naging Christian din pero walang ganito tayo nakita na pag-uugali mga kabayan. So anyway, pakinggan natin tong napag-usapan dito, no. I hope this, you people are engaged in this kind of business, you will realize na dapat, hindi last hearing, tinanong ko nga yung mga nag-attend, ano po ba ang advantage ng fake news? Ayun, advantage, siguro sagutin natin to mga kabayan kasi marami tayong nakikita din na fake news. For example, yung sa ABS-CBN, di ba? Hindi nila binerify kung yung bang mga nakalagay doon na placard na mga mukha yung ba talaga namatay nung panahon ni PRRD, na while may mga nagsasabi na yun ay namatay nung panahon ni Bungit na mga kabayan. Tapos yung iba doon, buhay pa, pinatay na nila, di ba? Yun, ABS-CBN, for example, no? Siyempre, mainstream media yan mga kabayan at mas marami yung kumbaga covered nila na napapanood. 'Di ba mga kabayan? 'Yon ang epekto ng fake news. Wala naman sumagot sa akin. Baka ngayon meron kayong sasagot sa akin. Ano po ang advantage ng fake news para sa ating sosyedad o para sa ating bansa? Sagot. Meron po bang makakasagot sa akin nun? Sir. Ay. Alam niyo mga kabayan, problema rin yung fake news na yan Kasi itong mga to mga kabayan, paano niyo masasabing fake news? Ito mga kabayan, paano natin masasabing fake news? Yung isang opinion. 'Di ba mga kabayan? Paano yan din yung hindi ko maintindihan Wala naman silang batas mga kabayan para sa fake news. Siguro ito yung nililimbag nila diyan or ito siguro yung key, no? Kung para masagot natin mga kabayan kung paano natin i-define yung fake news. Siguro dito, malalaman natin kung ano ba yung fake news. O tuloy natin. Mr. Chair, sasagot daw? Yes, please. Hindi po kayang sagutin. Kailangan po, diba? po natin ng definition ng fake news. Kasi po, merong fake news na time-bound. Totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Katulad ni Galileo na nagsabi, halimbawa katulad mga kabayan, nag-forecast ang pag-asa, bigyan natin ng example. Paano mo nga naman masasabi mga kabayan, paano mo ma-define yung fake news? For example, yung pag-asa mga kabayan, nagsabing mag-ingat kayo at bukas ay malakas ang ulan. Tapos kinabukasan mga kabayan, syempre, naghanda-handa ka na, nag-prepare ka na, tapos di naman umulan mga kabayan, paano mo matatawag na fake news yun? Nag-prediction yun mga kabayan na uulan. Diba? Yung philosophy, paano mo masasabing fake news yun? Yung theory, di ba mga kabayan? Yan ang mahirap dito sa mga to mga kabayan, di ba? Para lang tayo ay kumbaga makontrol nitong mga congressman na to, nitong gobyerno ni Bungit mga kabayan, tinatakot mga kabayan yung mga katulad natin na nagpapahayag dito sa pamamaraan nila na sinasabi nilang legal for aid of legislation, di ba? Pero pagka hindi ka sumagot ng tama mga kabayan at hindi ka sumang-ayon sa kanila, isa-cite in contempt ka, manapakalaking purisyo kasi makukulong ka mga kabayan. Ganyan nilang i-persecute mga kabayan, yung mga tumutuligsa sa mga wrongdoing nila na sa palagay nila ay tama sila mga kabayan. 'Di ba? Yan yung isang problema natin mga kabayan sa gobyerno. Tayong mga Pilipino ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, tayo ang nagpapasweldo. Ito pa nga mga kabayan, 'di ba? Meron pa dito na pag-usapan na about sa tax, no? Na sabing mas malaki magkano ba binabayad na tax mo, sabi ni Abante. For sure mas malaki ang binabayad na tax ni Abante mga kabayan kasi nakita ninyo yung mga pinopost niya at pinapakita niya sa public na magagarang sasakyan, mga mamahaling alahas mga kabayan, relo. Kita nyo, mga damit na mamamahalin. For sure, napakalaki mga kabayan na binabayad na tax niyan. Pero ang pinagkaiba, no, mga kabayan, nating mga taxpayer na normal na Pilipino, yung sa atin mga kabayan, napupunta yan sa gobyerno.
At sino ba mga kabayan ang nakakatanggap ng tax natin? Siyempre, yung mga pulpolitiko. Diba? Sa kanila, bibigyan ng budget. Katulad yan ngayon mga kabayan, napakalaki ng budget ng HOR. Napansin niyo 17 billion? Diba? Ganyan yata ngayon mga kabayan kalaki ang budget ng HOR. Yun yung pinagkaiba. Yung sa kanilang tax, hindi naman sa atin napupunta. Yung tax natin mga kabayan sa gobyerno napupunta. At sino yung naging mga empleyado? Yan, yung mga congressman. Kaya, alam niyo itong ginawa nito mga to sa mga vlogger, mga kabayan, talagang kumbaga masasabi natin na napakabalasubas mga kabayan, lalong-lalo na si Abante, no? At masasabi natin mga kabayan na may mga masasakit talaga na nasasabi din yung mga kasama nating nagpapahayag ng kanilang mga opinion. Kasi nga mga kabayan, opinion yun sariling sarili nilang nararamdaman yun, frustration dito sa gobyerno na to mga kabayan, na nakikita natin na kumbaga itong Congress na to parang kangaroo court. Sabi nga ni Ka Eric, 'di ba? Kaya tinawag tong kangaroo court kasi nga ayan, lagi silang overtripping sa power pagka hindi pumabor sa kanila yung sagot. Heliocentric ang excuse me, Mr. Chair. solar system. Madam, please indulge me. Ano po yung unang statement ninyo? Baka po para magkaintindihan ay i-define po natin kung ano ang fake news. Tama. Yung sumunod na statement. Kasi minsan po, ang tinatawag na fake news ay Natatawa si Madam MJ. Natatawa si Ma'am MJ dito sa mga katuwe. Kita ninyo. time-bound. Posibleng totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Tompa. Katulad nga po ng heliocentric versus the geocentric solar system. Naparusahan po si Galileo. Pero 600 years later, nag-apologize ang simbahan. Nabasa kaya ni Congressman Acop? Yung kay Galileo na yon mga kabayan? Dahil totoo pala siya. So, what is the advantage of fake news? Sir, we can only answer that question if we define what fake news is. And may I know, from your background, how would you define fake news? Sir, that's one of my problems with the proposed legislation. Yan nga talaga mga kabayan yung isang problema, no? How you define fake news. Sabi ko nga rin doon sa post ko, sabi nung mga comment doon, di wag na tayong mag-post mga kabayan. Wag na tayong magbigay ng reaction. Wag na tayong magbigay ng ating opinion sa nangyayari para di tayo mabansag ang fake news. Ay ngayon lang tayo mga kabayan fake news. Alam niyo yung fake news kasi pagka masasabi mo talagang fake news yung isang bagay, no? Pag sinabi mong ito si ako pa hindi congressman, yan mga kabayan, literal na fake news yan kasi alam naman natin na yan ay congressman, 'di ba? Pero kung yan naman ibinigyan mo ng opinion, iba kasi mga kabayan yung opinion doon sa nagkakalat ka ng ka-fake newsan, 'di ba? Magkaiba 'yon. Yung opinion kasi natin mga kabayan, nagbabase tayo kung ano yung pinag-uusapan, 'di ba? Opinion ko 'to mga kabayan na sinasabi ko na itong mga 'to ay sala, no? Sala talaga ang tinarabaho diyan sa Congress. 'Di ba? Ay yan ay opinion mga kabayan at di mo ma-define yan na fake news. That it is very difficult to pin down a definition for fake news. May I know what proposed legislation are you talking about? Sir, Representative Ace Barber says sinabi nga ni proposes Barber regulation, a regulatory framework for social media to combat fake news. And therefore, we have to define what fake news is. So alam niyo mga kabayan, ito si Congressman Acop, no? Ito yung may pagka-professional, no? Ito yung dapat na mga congressman mga kabayan na kumbaga, siyempre, meron din tayong mga nasabi mga kabayan at meron din tayong hindi sinang-ayunan sa mga sinabi ni Congressman Acop. Pero the way he talks mga kabayan, dapat ganyan. Hindi yung katulad ni Abante na akala mo kung sinong siga doon mga kabayan tapos iyan pala bishop na hindi nagpapaka-bishop, no? Mas magaling pa to si Congressman Acop kahit papaano mga kabayan, disente, no, na magtanong sa mga resource person. Kumbaga, masasabi natin na hindi niya pinipersonal, hindi personal yung, kumbaga, wala siyang emotion doon sa mga nasasabi ng mga vloggers. Pero syempre, mga kabayan, what I mean to say, ano siya mga kabayan, kumbaga napaka-calm niya, unlike dun sa mga ibang congressman na
parang personal, no, yung dalin nila sa mga vloggers. In other words, as far as this representation is concerned, wala pa akong nababasa na proposal. Because the proposed bill regarding fake news will come out after this hearing. Yes, sir. But you're already asking us questions on fake news. Yes, kaya nga, kasi that is why we're holding this para magkaroon po kami ng clearer understanding kung bakit, ano ang fake news, ano yung ill effects ng fake news, ano ang advantages. That's why I'm asking, ano ba ang advantage ng fake news? Para we can balance it. Sir, like I said, if we can have a working definition of what you call fake news, for instance, is clickbait first fake news, fake yung headline, pero nasa body naman yung katotohanan. What about sarcasm, sir? Yan, isa pa Kasama yan. po ba siya sa fake news? Paano kung jokes? Fake news din po ba yun? Gusto Galing ko yung ni- malaman para alam ko kung paparusahan niyo po kami. Galing na Atty. Trixie dito. Alam namin kung ano yung ginawa naming mali. So, yun mga kabayan, no? Nakita ninyo how Atty. Trixie sumagot. Tama naman, no? Tama naman yung mga sagot niya. Kaya nga ito si Congressman Acop, siguro kaya yan ay malumanay din kasi nga siguro napapag-isip-isip niya na oo nga, no? Paano natin i-define yung fake news? Paano natin masasabi na tong mga nagbibigay ng opinion is fake news? Opinion nga yun. At ang masaklap lang dito mga kabayan, itong ibang congressman dito, no, gusto nila na tayo ay mali, no? Mali tayo sa ating opinion. Pwede sabihin na nilang mali tayo sa ating opinion kasi nga may sarili din silang opinion. Pero yung i-porso mo or kumbaga idikta mo sa amin na kayo ay mali at wag nyo nang gawin yan. At katulad nung ginawa nila diyan sa ibang vlogger na minura niya, nilahat pa niya mga kabayan. Ayaw nila na nilalahat sila dyan. Pero yung ginawa dyan ni Abante, no, ay kumbaga generalize niya yung mga vloggers, no? Tanga, ganon. So anyway mga kabayan, ayan, ito muna yung ating reaction patungkol dito sa video na to mga kabayan. Maraming salamat sa mga nanonood dito sa atin, naglalike at nag-share, nagbibigay ng inyong comment, no, at ng inyong opinion sa ating comment section. See you mga kabayan sa susunod na video at adios muna mga kabayan.